Dito sa mundo ng cryptocurrency, hindi lang supply at demand ang nagdidikta ng presyo. Malaking epekto rin ang mga pangyayari sa global economy tulad ng mga patakarang pampolitika. Kamakailan lamang ay nagbabala ang isang crypto analyst na kilala bilang Titan of Crypto na maaring bumagsak ang presyo ni Bitcoin sa ilalim ng $60,000. Ano ang dahilan nito? Isa sa mga itinuturong dahilan ay ang bagong announcement ni US President Donald Trump tungkol sa reciprocal tariff o pantay na buwis sa mga bansang may trade relations sa Amerika. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang reciprocal tariff at bakit po ito nakakaapekto kay Bitcoin? Ang reciprocal tariff ay isa po itong uri ng patakarang pang-ekonomiya kung saan ang isang bansa ay nagpapataw ng parehong taripa or tariff or buwis sa mga bansang nagpapataw din nito sa kanila. Halimbawa, kung ang China ay may mataas na buwis sa imported goods mula sa US, maaaring gumanti ang Amerika sa parehong paraan. Ngayon ay ano naman ang kinalaman nito kay Bitcoin? Yan, simple lang ang kasagutan dyan. Ang ganitong patakaran ay maaring magdulot ng trade war o gera sa kalakalan sa pagitan po ng mga bansa. Kapag may trade war, nagiging volatile o pabago-bago po ang mga market, kabilang na ang crypto market. Kapag may uncertainty sa ekonomiya, maraming investors ang lumilipat sa mas safe na assets tulad ng gold at ibinebenta nila ang kanilang Bitcoin holdings. Ang ganitong scenario ay maaari pong magdulot ng pagbagsak sa presyo ni Bitcoin. Ngayon ay gaano nga ba kababa ang maaring ibagsak ni Bitcoin? Ayon po kay Titan of Crypto, kailangang manatili ni Bitcoin sa itaas ng presyong $81,872 upang maiwasan ang pagbagsak. Ngunit kung mabasag po ang price level na ito, maaaring bumagsak ito ng hanggang $60,000 o baka mas mababa pa. Batay sa kanyang technical analysis, kung hindi maipagtatanggol ni Bitcoin ang kanyang kasalukuyang support levels, maaring bumagsak ito ng hanggang $58,500 bilang bahagi ng market corrections. Ayan. Yan po yung kanyang ibinahaging chart dito. Ngayon ay may pag-asa pa bang muling tumaas ang presyo ni Bitcoin? Hindi naman puro negatibo ang pananaw ng mga analyst. Sinasabi ni Titan of Crypto na bagamat may bearish trend ngayon, may tsansa pa rin itong bumawi or makabangon sa mga susunod na buwan. Isa po sa mga positibong senyales ay ang tinatawag na falling wedge pattern. Yan, nakikita po natin dito sa chart, isang falling wedge pattern. At isa po itong technical indicator na madalas na nagbubunga or nagre-resulta ng bullish reversal or pag-angat ng presyo matapos ang pagbaba nito. Bukod dito, isa pang mahalagang factor na dapat po nating bantayan ay ang inflation data. Kapag bumaba po ang inflation batay sa CPI or Consumer Price Index at saka core PCE. Yan, PCE is Personal Consumption Expenditures. Maring tumaas muli ang kumpiyansa ng mga investors sa crypto market. Ayon po sa datos ng Trueflation, mukhang bumababa na ang inflation rate. Kaya may posibilidad na sumipa ulit pataas itong si Bitcoin pagsapit po ng buwan ng May. Ayan. Ano naman po ang sinasabi ng ibang mga analyst? May mga analyst na bearish o negatibo ang kanilang pananaw dito kay Bitcoin sa maikling panahon. May ilan namang positibo ang pananaw sa hinaharap. Ayon po kay Crypto Caesar,
Ayan, si Crypto Caesar, maring umabot daw sa $120,000 itong si Bitcoin sa susunod na bull run na siyang magiging bagong all-time high or ATH nito. Samantala, ayon naman po kay Trader Tardigrade, ayan, ayon po kay Trader Tardigrade, ayan po yung kanyang ibinahaging chart, maring lumampas pa si Bitcoin sa presyong $650,000 sa hinaharap. Yan, $650,000 po yan. Bagamat posible pong mangyari ito sa susunod pa na taon or next year. Ayan, tindi po ng kanyang prediction, $650,000. At ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin. Yan, para po sa atin na may Bitcoin holdings or nagtitrade ng Bitcoin sa crypto market, napakalagang bantayan ang mga nangyayaring ito. Kung mapapatunayan po ang pagbaba ng presyo ni Bitcoin, maaaring magandang pagkakataon ito upang tayo ay bumili sa mas murang presyo. Gayunpaman ay dapat po din po tayong mag-ingat, lalo na kung short-term trading ang ating ginagawa, dahil maaari pong magpatuloy ang volatility. Sa kabilang banda, kung long-term investor po tayo at naniniwala po tayo sa future ni Bitcoin, maaaring hindi natin kailangang magpanik. Tulad po ng dati, maraming beses na pong bumagsak ang presyo ni Bitcoin, ngunit kalaunan ay nakabawi na rin ito or naka-recover na rin po ito. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay sa ganitong sitwasyon ay mahalaga ang tamang risk management. Hindi dapat tayo pumasok sa market nang hindi natin alam ang risk, lalo na sa isang volatile asset tulad ni Bitcoin. Kung ikaw po ay isang trader, siguraduhin po nating meron tayong stop loss strategy upang hindi po tayo malugi ng malaki. Kung investor ka naman, maaaring mas makakabuting hintayin natin ang tamang panahon bago po tayo bumili o magbenta. Sa kabuuan, ang crypto market ay laging puno ng mga pagbabago. Hindi po natin kontrolado ang macroeconomic factors tulad po ng trade wars at saka inflation rates. Pero maaari po tayong magdesisyon ng matalino batay sa mga impormasyong ito. Kaya wag po tayong magpapadala sa takot, pero wag din tayong maging pabaya. Sa tamang kaalaman at diskarte, maaari po tayong makinabang sa kahit anong galaw ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.